course, yung South China Sea. Diyan kailangan matatag ang posisyon natin. Lalo na gumanda yung relasyon ng Amerika ang iba pang bansa na kaalyado sa atin. Isa ang usapin sa West Philippine Sea sa dapat na bigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address sa Lunes, July 22. Ayon sa political analyst na si Ramon Casiple, kailangan malaman ng mamamayan kung gaano ba katatag ang posisyon ng Pilipinas sa riyon sa gitna ng alyansa nito sa ibang mga bansa tulad ng sa Estados Unidos. Bukod rito, kailangang ilatag ni Pangulong Marcos ang mga hakbang kung papaano re-resolbahin ang problemang kinakaharap ng agrikultura tulad ng pagtaas ng halaga ng produkto nito. Pinakamalaking usapin na yung economic development, pagbaba ng mga presyo, agricultural issue at yung mga subsidy sa ating mga mamamayan. Nais ring marinig ni Casiple ang usapin sa kredibilidad ng paparating na eleksyon sa gitna ng pagpapalit ng service provider ng Commission on Elections o COMELEC. Para naman sa political analyst na si Professor Edmund Tayaw, maganda ang nagiging takbo ng sektor ng agrikultura kaya kailangan pang marinig ang mga plano at programa ukol dito. Naniniwala rin si Tayaw na dapat magkaroon ng bagong diskarte o estratehiya ang pamahalaan sa isyu sa West Philippine Sea at sagutin ang mga kritiko tulad ng usapin kung umaasa ba talaga ang Pilipinas sa US sa isyong ito. Ayon pa kay Professor Tayaw, dapat mabigyan rin ng update ang mamamayan sa ginagawang streamlining sa gobyerno. Ayon naman sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, kailangang ihayag ng Marcos administration ang direksyon nito kung papaano haharapin ang education crisis, food insecurity at maritime security. Nel Maribuco, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.